Alden Candari at kasama ko ang aking napakagandang kaibigan na si Princess Marian Dicela. Hi guys! Excited na ba kayo sa pag-uusapan natin ngayon? Ngayon, pag-uusapan natin ang napaka-importanting topic na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, ang social media! Tama! Bilang mga estudyante, halos araw-araw natin itong ginagamit. Pero alam ba natin kung paano ito gamitin ng tama at ano ang dulot ito sa atin? Kaya naman, sa vlog na ito, tatalakayin natin ang tamang paggamit ng social media at ang iba't ibang dulot nito sa atin. Mga positibong dulot ng social media. Simulan natin ang magagandang dulot ng social media. Para sa akin, ang una ay ang koneksyon. Oo nga, kahit malayo ang ating mga mahal sa buhay, nakapag-usap at nakapag-update pa rin tayo sa kanila. Nakakamiss man, pero at least connected pa rin tayo sa kanila. At hindi lang yan. Ang pangalawa, ang access sa impormasyon at kaalaman. Dito ako madalas nagre-research para sa project natin. Ang daming educational content. Tama. At pangatlo, ang pagpapahayag ng sarili at pagbuo ng komunidad. Dito natin napapakita ang ating mga talento, hilig at nakakahanap tayo ng mga taong may kaparehong interes. Exactly. At ang pang-apat ay ang pagiging aware sa mga isyong panlipunan. Dito tayo nakakuha ng mga balita, nakakapag-participate sa mga diskusyon at nakakapag-advocate sa mga diskusyon. Napakalaki talaga ng tulong ng social media para maging informed tayo at makapag-ambag sa lipunan. Mga negatibong dulot ng social media. Pero syempre, may downside din. Hindi lang puro good vibes ang social media. Ano sa tingin mo, Marian, ang pinakamalaking hamon? Para sa akin, ang fake news at disinformation ang bilis kumalat ng maling impormasyon. At kung hindi tayo magiging mapanuri, madali tayong maluloko. Sobra. At ang pangalawa ay cyberbullying at online harassment. Nakakalungkot isipin na may mga gumagamit ng social media para manakit o mangapi ng iba. Kaya dapat maging responsable tayo sa bawat komento at post. Pangatlo, ang pagkukumpara ng sarili natin sa iba minsan. Nakikita natin ang kanilang perfect lives ng iba. At nakakalimutan natin, edited lang yun o highlight reels lang. Oo, nakakaapekto yan sa mental health natin. Pang-apat, ang pagka-addict o pagkawalan ng oras. Ilang oras na ba ang nauubos sa pag-scroll? Minsan, nakakalimutan na nating mag-aral o matulog. At panglima, ang isyu ng privacy at seguridad. Kailangan natin maging maingat sa mga personal na impormasyon na binabahagi natin sa online. So ayun na nga mga kanetizens, ang social media ay isang makapangyarihang tool. Nasa atin kung paano natin ito gagamitin. Maaari ito maging kaibigan na magkukonekta at magbibigay kaalaman. Oo, maaari din itong maging kalaban o magdudulot ng stress at problema. Ang susi ay ang responsibilidad at pagiging mapanuri. Sana ay marami kayong natutunan sa vlog namin ngayon. Kung may iba pa kayong steps, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para mas marami pang informative at exciting vlogs. Maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa susunod. Bye!